What's up mga kapadyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay pipicture natin tong bagong labas at latest full carbon MTB ni Mountain Peak. Ito ay si Mountain Peak Explorer 6000 2022 model. Mainit-init pa to mga kapadyak ha. Mamaya titingnan natin yung mga nakalagay na components dito. At sa video na to ay kukunan din natin yung kanyang timbang, no? Titingnan natin mamaya kung gaano nga ba siya kabigat. At sa dulo ng video ito ay sasabihin ko na rin sa inyo kung saan nyo ito mabibili. Pero bago tayo magsimula, ako nga pala si Aldwin at ito po'y gumagawa ko ng mga bike related video na ganito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na at i-turn on mo na notification bell para updated ka sa mga binabike check natin at mga pinupuntahan natin mga bike shop. So tara mga padyak, simulan na natin to. Yun, so ito na yung bike check natin dito kay Mountain Peak Explorer 6000. Titignan natin ngayon yung mga nakalagay na components sa kanya. Mag-start na agad tayo dito sa kanyang frame. Yung frame ito ay black siya na matte type, no? Tapos yung palang ginamit na material dito sa kanyang frame ay T700 na carbon fiber. Full carbon itong kanyang frame niya mga padyak. Ano, bawal pitikin yan, no? Himas-himas na lang tayo. Ayan, napakaganda nito kanyang frame. Napaka-solid. Tapos yung size ng kanyang frame ay size large. Ayan siya. Naman tayo dito sa kanyang down tube. Dito naman natin makikita yung pinaka brand name niya na Mountain Peak na glossy type. Ano? Para lang siyang sticker pero hindi siya natatanggal mga kapadya ko. Napakaganda nitong kanyang frame. Tapos dito na sa kanyang down tube, dito nakalagay yung battle cage mount niya. Dalawa yan. Dito sa kanyang down tube, pati dito sa kanyang seat tube. Ayan siya. Tapos may ICR din siya dito, no? Lusutan ng cable. Ayan. Ito palang si Mountain Peak Explorer 6000 ay naka-custom batted na carbon frame, no? Kaya masisigurado natin na matibay ito at magaan. Tapos dito sa kanyang down tube, yung ICR naman niya ay nakalagay din dito. Ayan. Ito yung kanyang cable para sa kanyang shifter, yung kanyang RD sa likod. Sa kabila naman ay may ICR din siya, no? Ito naman yung para sa kanyang brake cable, yung kanyang hydraulic brakes. Tapos yung sa kabila naman ay wala siya nakapasok na cable. Pwede kayo dito mag 2x mga padyak o kaya 3x, no? Tapos sa kanyang head tube naman, syempre naka-taper na to, no? No, napakaganda nitong kanyang hugis ng kanyang head tube. Taper na taper talaga, oh. Tapos sa harap ng kanyang head tube ay nakalagay na Mountain Peak na brand name. Ayan, o. Tapos yung bundok ng Mountain Peak. Ayan, o. Sa kanyang top tube naman, dito nakalagay yung pinaka model name niya na Explorer 6000. Napakaganda nito kanyang frame mga padyak. Papulat lang siya dito sa kanyang top tube. Tapos may nakalagay din dito na Designed and Engineered by Mountain Peak. Kadalasan naman to sa mga Mountain Peak na frames, no? May nakalagay dito na Designed and Engineered by Mountain Peak. Dito naman sa kanyang right side ng kanyang top tube, may nakalagay din dito na brand name na Mountain Peak. Ayan, o. Tapos yung mga decals niya, ayan. Dito naman tayo sa kanyang seat clamp mga padyak. Yung seat clamp nito ay alloy. Pati yung kanyang seat post ay alloy din yan, syempre. Yung kanyang seat clamp ay naka-allen type, no? Kasi naka-carbon frame ka dito mga padyak. Kaya dapat talaga ay naka-allen type yan. Yung kanyang seat post, maganda klase yung seat post na ginamit sa kanya, no? Dalawang tornilyo na yung nagsusuporta sa kanyang saddle. 2 clamping system na yung kanyang seat post mga padyak. Hindi yung mga seat post na naka-set back pa. Yung palangaba nito kay seat post ay 350mm, no? Tapos yung diameter naman nito ay 31.6. Ayan siya. Sa kanyang saddle naman, Mountain Peak na rin yung kanyang brand. Malambot yung kanyang saddle mga padyak, oh. Ayan, oh. Sobrang lambot ito kanyang saddle. Sa kanyang release naman dito sa kanyang saddle, ayan, bakal pa yung kanyang release dito. Ayan, o. Okay. Dito naman tayo sa kanyang drivetrain mga padyak. Ito yung pinaka-aabangan ng lahat dito, no? Yung kanyang drivetrain. Dahil naka 1x12 speed to mga padyak. Yung palang ginamit na RD sa kanya ay, ayan, kitang-kita na Shimano Diore. Ito pala yung Shimano Diore na M6100. With clutch na rin yan. Tapos yung kanyang pulley ay oversize dito sa kanyang ilalim. Tapos yung kanyang tensioner pulley ay oversize din yan mga padyak. Cogs naman na ginamit sa kanya 12 speed. Yung pinakamaliit nito ay 11 teeth. Ayan. Yung pinakamalaki naman nito ay
Tingnan natin siya mga kapadyak. Ayan. 50 teeth yung pinakamalaki. Kanyang cogs, no? Tapos yung ngipin naman ng bawat cogs teeth niya dito ay ilalagay ko na lang sa screen, no? Para malaman nyo rin mga kapadyak. Yung palang brand na ginamit sa kanyang cogs ay Sunshine na cogs, no? 11 to 50 teeth. Tapos yung chain na ginamit sa kanya ay KFC na pang 12 speed. Ayan siya mga kapadyak. Tapos may music link na rin to. Hindi lang natin makikita, no? Dahil sobrang haba nitong kanyang chain. Tapos dito sa kanyang chain stay ay may nakalagay dito na T700 na carbon fiber. Kung mapapansin nyo dito sa kanyang chain stay mga kapadyak, ay may nakalagay dito na pre-installed na bike skin na nagsisilbing chain guard. Kung tumama man yung chain dito, ay hindi magagasgasan yung itong kanyang frame, no? Sa crankset naman na ginamit sa kanya, Pro Wheel na brand. Magandang klase na rin to, no? Tapos naka-alloy na yung kanyang crank arm, pati yung kanyang chainring naman ay bakal. Ayan, dumikit yung magnet natin, no? Naka-low tech, Pro Wheel MPX yung brand na ginamit sa kanya. Naka-center lock yung kanyang chainring. Siguro yung chainring nito ay 36 teeth kung hindi ko nagkakamali, no? Ayan, no? Tapos sa kanyang shifting performance naman na kanyang drive train mga kapadyak, kasi sigurado mo talagang smooth na smooth to, no? Basta nakatono lang to ng maganda. Kasi expect na natin na smooth shifting tong si Shimano Diore. Tapos sinamahan pa to ng KMC na pang 12 speed na chain. Tapos naka one bike ka pa dito mga kapadyak. Kaya expect mo talaga na smooth shifting. Okay, dito naman tayo sa kanyang wheelset. Ito yung kanyang wheelset mga kapadyak. Naka 29er to, no? Tapos yung palang ginamit na rims sa kanya ay aerobic na rims. Ayan. Alloy yung kanyang rims. Tapos yung kanyang spokes ay bakal. Ayan siya mga kapadyak. Yung kanyang rims mga kapadyak ay medyo naka wide rims. Ayan, no? Kung mapapansin nyo dito sa kanyang rims. Ayan. Tapos yung total spokes pala itong set nitong si Mountain Peak Explorer 6000 ay 32 pieces, no? O kaya naman 32 holes. Ayan. Tapos yung gulong naman na ginamit dito, ayan mga kapadyak, oh, napaka-solid din itong kanyang gulong. Yung palang brand na ginamit sa kanyang gulong ay Continental Race King. Ayan, solid na solid to mga kapadyak. Sobrang ganda nitong kanyang gulong, no? Tapos may lapad to na 29 by 2.2 o 2.20. Ayan siya, no? Ito yung lapad ng 29 by 2.20 dito kay Mountain Peak Explorer 6000. Ayan siya mga kapadyak, napaka-solid. Yung palang ginamit na hubs sa kanya ay Novatec na hubs, no? Ayan. Siyempre naka-alloy na yung kanyang hubs. Ayan, no? Tapos ito yung naman yung kanyang sound check mga kapadyak. Ayan, no? Ito yung kanyang sound check ng kanyang hubs na Novatec. Medyo turog mayaman na rin to mga kapadyak, ha? Ayan, maganda na rin yung kanyang engagement. Ayan, no? Maganda na rin yung kanyang engagement sa kanyang hubs, no? Okay. Dito naman tayo sa kanyang fork. Yung fork nito ay naka hair fork na Mountain Peak na rin yung kanyang brand. Ayan, no? Alloy na yung kanyang lower legs. Tapos yung kanyang stanchion ay 32mm yung taba niya. Yung arc, alloy. Naka manual lockout yan. Syempre mga kapadyak, ha? Tapos sa kabila naman yung kanyang air fork na kung saan nyo ito bibigyan ng hangin. Ayan. Yung dropout naman ito kanyang fork ay naka true axle sa harap. Tapos sa kanyang wheelset naman dito sa harap ay naka 29er din to. Aerobic na rims. Ayan siya. Tapos bakal na spokes, 32 pieces. Tapos Continental Race King na gulong. Ayan siya. Continental Race King. Tapos Novatec din na hubs na naka-silvering na rin to mga kapadyak. Dito naman tayo sa kanyang brakes na ginamit sa kanya, no? Yung brakes na ginamit sa kanya ay Tektro na hydraulic brakes. Maganda klase na rin to mga kapadyak. Ang ganda ng braking power nito, no? Tapos consistent na rin kanyang brake lever. Tapos naka 6 bolts na rin to na rotors. Kasama na din to sa Tektro, no? Ayan. Dito na sa likod mga kapadyak ay naka Tektro na hydraulic brakes. Tapos naka 160mm na rotors. Naka 6 bolts na rin yan, no?
Yung palang braking mount niya dito sa likod ay naka post mount. Yan siya mga kapadyak, naka post mount yung kanyang braking mount. Okay, dito naman tayo sa kanyang cockpit setup mga kapadyak. Yung handlebar nito ay Mountain Peak na rin yung kanyang brand. Ayan, Arin na yung kanyang handlebar. Pati yung kanyang stem ay Mountain Peak na rin yung kanyang brand, no? Ayan, napaka-solid nito kanyang stem. Ayan. Siguro yung haba nito kanyang stem ay around 80mm. Tapos medyo naka-negative siya mga kapadyak. Siguro na nasa negative 17 to mga ganito, no? Tapos yung kanyang stem ay may tatlong spacer dito sa ilalim. Tapos yung headset naman nito ay malamang sa malamang ay naka-silvering na rin to, no? Ayan, naka-silver na rin to mga kapadyak. Ayan, Mountain Peak na rin yung kanyang brand na kanyang handlebar. Tapos medyo may pagka-race siya mga kapadyak, oh. Napakaganda. Tapos yung kanyang shifter na Shimano Diore pang 12 speed. Yung Tektro naman na brake lever para sa likod. Tapos sa kabila naman, yung kanyang Tektro na brake lever para naman to sa harap. At yung kanyang leather na handle grips, may bar end. Alright mga kapadyak, titimbangin na natin tong si Mountain Peak Explorer 6000, no? Kung makikita nyo naman sa video mga kapadyak ay nakalutang yan, no? Ayan, hinihintay pa natin yung resulta dyan. Sobrang gaan lang yan mga kapadyak, no? At yung nakuha natin ay 10.56 kg. At yan yung bike yak natin dito kay Mountain Peak Explorer 6000, latest full carbon MTB ni Mountain Peak. Anong masasabi nyo sa specs nito mga kapadyak? At sa kanyang timbang na almost 10.5 kg. Sobrang gaan doon mga kapadyak. Para sa inyo naman mga kapadyak, mag-comment nga kayo sa baba para mapag-usapan natin yan sa comment section. At yung price pa nitong si Mountain Peak Explorer 6000 dito sa Nadagsak Bike Shop ay 39,900. Yes mga kapadyak, 39,900 lang to dito sa Nadagsak Bike Shop, no? Kaya naman kung interested kayo dito kay Mountain Peak Explorer 6000 ay ilalagay ko na lang yung kanilang FB page sa description box below at yung kanilang contact number para kung sakaling interested kayo dito kay Mountain Peak Explorer, no? Sa presyong 39,900 mga kapadyak ay may previous na yon at pwede nyo yun i-home credit o kaya naman bank transfer mga kapadyak. Ilalagay ko na lang sa screen yung mga payment option nila dito, no? Kung nagustuhan mo yung video ito, huwag kalimutan na i-like at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel para updated ka sa mga binabike natin at mga pinupuntahan natin mga bike shop. Hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo.